Problemado ka pa rin ba sa iyong GCash dahil madalas itong mag-down or madalas pa rin itong nagmamalfunction and outages? So ano po ba ang dapat natin gagawin? Katulad na lang nitong ating commentator na 4 days ago na daw po ay hindi pa rin niya ma-fix yung kanyang GCash. So ito lang yung gawin natin guys, wala tayong ibang gagawin dito. First, check kung Wi-Fi user ka. Tap your internet connection and long press mo lang. I-forget po, password po natin siya. Okay? So, pasok ka sa iyong Wi-Fi at pagkatapos, tap mo po kung saan ka nakakonect and forget nyo po yan. Pagkatapos yung i-forget, pagkatapos, i-leave nyo muna yan at pasok kayo ngayon sa inyong phone settings. Pagkapasok nyo sa inyong phone settings, next nyong gagawin to, no? Okay? Punta kayo ngayon sa may apps ng phone. Pagkapasok mo dito, ayun, tap mo ang apps and hanapin mo ngayon dito ang GCash. So, once na nahanap mo na yung GCash, tap mo yan at tap mo ang storage. Mag-clear data lang po kayo and clear cache. And then pagkatapos, out po kayo dito. Next nyong gagawin ay i-check nyo po yung inyong data connection. Once na naka-data po kayo guys, make it sure na malakas po yung inyong signal or naka-internet po ang inyong mga data. Next po na gagawin ay punta kayo sa inyong Play Store. Mag-a-update po tayo ng ating apps or ng GCash apps. Punta sa Play Store at pagkatapos tap your profile at tap mo ang manage apps and device at pagkatapos punta ka sa my manage, hanapin mo ngayon dito ang GCash. I-check po natin yung GCash kung naka-update siya or hindi. Pero kung ang ating phone naman ay naka-auto-update, ibig sabihin guys ay nag-update siya ng kusa. So katulad na lang nitong nakikita nyo, meron kayo makita na uninstall and open. Once na ito dito sa may open ay nakalagay yung update, ibig sabihin for update app siya, no? Pero kung open naman, ibig sabihin naka-auto-update na po yung ating apps. So open po natin yan, tap your finger authentication lang at check nyo po yung inyong status dito sa loob. Dapat po naka-fully verify po tayo dito sa GCash. Lalong-lalo na kung meron tayong mga transaction online or money transaction online, ano. So, check po natin yung ating profile. Okay? Pagkapasok mo dito, check mo yung view benefits. Dito sa loob ng view benefits, guys, ayan, dito sa may baba, meron kang makikita dito na how to verify. Okay? So, itong fully verified guys, itong 4 na box na to, dapat naka full blue po sila lahat. Pag hindi pa po, out po kayo dito at meron kayo makikita na maliit na arrow sa may tapat ng pangalan nyo. Tap nyo po yan. Dito sa loob ng account information ay dapat po nakapanloob dito or naka-filled up po kayo ng inyong personal information at dapat po true yung information na ilalagay po natin at lahat po pati yung ating valid ID ay tama po yung ating pag-filled up. Huwag kayong mag-alala dahil ito ay sobrang basic lang base sa ating personal information na ilalagay dito. At pagkatapos, tap mo lang. Syempre, huwag po natin kalimutan maglagay ng inyong email po dahil once nagka-problema tayo kay GCash, sa email po tayo makaka-receive ng mga information kay GCash. And then next, ilang araw na ito nagkakaroon ng problema sa GCash guys, kaya dapat habaan po natin yung ating pasensya at make it sure talaga na malakas yung ating internet connection dahil once na naka-fully verify naman po tayo guys at naka-register naman po yung ating SIM card, hindi po tayo magkakaroon ng problema. The next one guys, ay check nyo po yung inyong SIM card kung naka-register na po ba kayo sa may inyong network. So, dapat po naka-register po tayo guys, no? Kasi once na hindi po tayo naka-registered,
lalong-lalo na sa mga mayroong mga money transaction, ay possible po talaga na magkakaroon po tayo ng problema kay GCash dahil si GCash guys ay meron siyang reminder na dapat lahat po ng money transfer or any money transaction through online ay dapat po lahat ng ating SIM card ay naka-register po sa ating network. Okay? So, once na hindi nyo pa rin po maayos guys, punta na lang kayo dito kay Help Center at mag-ask kayo kay Gigi tungkol sa inyong problema. And si Gigi matutulungan niya po kayo. Kung hindi po pa rin po ma-resolve yung inyong problema, ay maaari lang po kayong tumawag sa GCash hotline.